Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, 15 ang pinakabagong bilang ng mga nasawi sa paglubog ng isang barko sa dagat na sakop ng Basilan kaninang madaling araw. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa lumubog na MV Trishna Kristen 3. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, mahigit 300 ang naligtas sa isinasagawang search and rescue operations. 28 naman ang nawawala at patuloy na hinahanap. Sa paunang investigasyon, galing Zamboanga City ang barko at papuntang Holosulu nang biglang pasukin ng tubig. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng paglubog ng barko. Dinala na sa iba't ibang pantalan ang mga biktima. Nakaantabi rin doon ang mga medical team. At update na po tayo sa rescue operation sa lumubog na MV Trishna Kristen 3 sa Basilan. Kausapin natin si Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noime Cayabyab. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Sir Randy and Ma'am Connie at maraming salamat. Sir Rafi at maraming salamat sa upo niyo ngayong umaga. Ano po yung initial na impormasyon nyo sa dahilan ng paglubog nitong MV Trishna Kristen 3? Well, ongoing po ang kinakandak po nating investigation, Sir Rafi. Pero ang nakikita po natin sa mga factor is yung weather condition po ngayon. Medyo maalon po talaga sa area na yan. But definitely lahat po ng mga questions, no, how the incident happened, magiging part po yan ng ating investigation. But currently, as time is of the essence, Sir Rafi, ay ongoing po ang kinakandak nating area and surface search po. Nabanggit niyo po kung maalon po doon sa area na yon, meron hong bang abiso noon sa PCG para lumayag yung mga barko? Well, based po sa initial statement po na nakuha natin, nagkaroon naman po ng clearance. Wala naman po nakataas na gale warning dyan sa area na yan. Wala rin naman pong signal. Ngayon po ang nakikita po natin na factor is yung amihan. So pag amihan po kasi sa Rafi, may possibility na paglapas po natin sa open sea, talagang maalon po talaga sa part na yan. So as to the other reasons po or causes na itong incidente na to, that will be subject for investigation po. Sa ngayon po, ilan pa po yung hinahanap? As we speak po, 28 pa po ang ating hinahanap. Okay. Linawin ko lamang po, halos kalalabas lamang ng barko doon sa pantalan. Tama ho ba? O ilang oras na itong bumabiyahe nang lumubog ito? Yes po. Umalis po ito ng Zamboanga kagabi, 9:20 p.m. So, na-receive po natin yung distress report galing sa dalawang Coast Guard natin na on board sa barko at Sea Marshal, halos 1:50 a.m. Okay. So, nasa vicinity lang po siya ng Basilan. So, medyo malapit-lapit pa po siya sa Zamboanga kung gayon. Yes, opo. Tama po kayo. Malapit-lapit na rin po. Kaya naging kahit papano, naging mabilis pa rin po yung pag-dispatch natin ng ating mga assets po. At saan po yung search operation po ninyo ngayon? I would assume dito sa mga isla sa paligid ng Basilan. Yes, tama po kayo. So, ongoing rin po ang ating coordination with the local government unit to help us in locating po itong hinahanap pa rin po natin ng mga missing individuals. At tugma naman po ba yung manifesto, yung bilang ng mga pasahero dun sa mga nakalista sa PCG? We are still verifying, pero siguro, Sir Rafi, mention ko na rin, no, kasi may mga kumakalat rin na mga misinformation na initially overloaded daw po itong motorboat na ito. As per initial inquiry po natin, 352 yung authorized passenger. And passenger po ito, Sir Rafi. So we have 332 passengers at that moment. So Okay. siguro, equal ko na, Sir Rafi, na pag maganda mo mga misinformation, siguro mas maganda kunin na lang po, antayin na lang ang statement po ng ating mga official na ahensya. Siguro kung pwede nyo na rin linawin, since Roro po ito, kumusta kaya yung mga, kung maayos bang na isakay yung mga nasa cargo hold nitong barkong ito? Kasama rin po yan, Sir Rafi, sa iniimbestigahan po natin. Kung ito po ba ay posibleng dahilan rin ng paglubog nitong boat na ito. At nakita po natin sa mga video, nakadeploy naman itong life vest at mga life raft nitong barko. Tama ho ba? Maayos naman na nakadeploy itong mga emergency equipment ng barko? Yes, tama po kayo, Sir Rafi.
Okay. Kumustahin na rin po namin yung update sa tumaob na MV Devon Bay. Kumusta po yung mga sakay nito? Kaninang umaga po ay na-receive na po natin sila dito sa Manila. Kahapon po nagkaroon ng small boat to small boat transfer dahil medyo maalon po talaga sa area ng Baho de Masinloc. So kanina, 15 survivors po ang ating tinanggap at na-turn over po natin yan sa Department of Migrant Workers and meron po tayong dalawang casualty po na tinurn over na rin po natin for appropriate disposition. Ang boat-to-boat transfer po between PCG and the China Coast Guard, tama po ba? Yes, tama po kayo, Sir Rafi. At kumusta naman po yung naging koordinasyon nitong dalawang Coast Guard operators? So naging smooth naman po ang ating transfer kahapon. Ang naging mekanismo po natin is we use the Maritime Rescue Coordinating Center, no? So, fortunately, the Philippine Coast Guard is the agency responsible for this MRTC. At ang counterpart po natin for the Chinese side is the Hong Kong Rescue Coordinating Center. So, naging maayos naman po ang ating koordinasyon at wala naman po tayo na-report na anumang insidente during the transfer po nitong mga rescue crew at kasama po yung dalawang stand-over po. At may posibleng dahilan na po ba sa paglubog nitong barko? Well, based po sa interview natin sa isa sa mga survivors, ito po kasing Devon Bay, ang kargamento po nito is nickel ore. So it is loaded of 55,000 tons of nickel ore. So nagkaroon po ng liquefaction yung moisture ng cargo that caused the shifting of the weight to the left side of the ship. So initially, yan po yung naging report sa atin ng agent na halos 25 listing support po itong barko po before po nagtawag yung distress alert sa atin. And malaki po ang effect ng weather that time kasi masyado po talagang maalon at malakas po yung current. Pero this is just an initial suspicion po natin, no? Again, we will still be conducting investigation and we do not have conclusive data yet. But as we speak po, Sir Rafi, ongoing pa rin po yung ating search and rescue mission dyan sa area. And definitely after this, we will be conducting our investigation na rin po. Very quickly lang ba po yung search and rescue operation? Kasama pa rin po ang China Coast Guard? Kasama rin po natin sa area ngayon. Again, ang ginawa naman po ng Philippine Coast Guard is nag-radio broadcast po sa lahat po ng barko transiting in the area to be vigilant po. At i-check po kung meron po silang nakita na mga unusual na mga floating objects to check and report to the Philippine Coast Guard po. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Si Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Nasa peak na ang hanging amihan, kaya nagpaalala po ang Pag-asa sa posibleng cold surge. Ayon sa ahensya, maaaring bumagsak sa 6 to 7 degrees Celsius ang temperatura sa mga bulubunduking lugar sa bansa gaya ng Benguet. Patuloy na mararanasan tuwing madaling araw ang malamig na simoy ng hangin. Kaya maiging magsuot ng jacket o sweater bilang pangontra sa ginaw. Mainam din ang uminom ng mainit na inumin o humigop ng mainit na sabaw para maibsan ang lamig. Ngayon pong Lunes, nakapagtala nga sa La Trinidad, Benguet ng 11.2 degrees Celsius na minimum temperature, habang 20.5 degrees Celsius dito sa Quezon City. Magpapaulan naman ngayong araw sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang weather system na shear line o ang nagsasalubungang hangin ng amihan at easterlies. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong Visayas sa mga susunod na oras. Maigi pong maging alerto sa intense to torrential rains sa ilang panig ng Eastern Visayas na maaring magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon at Mindanao. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Patay sa pananakal ang isa pong babaeng 17 anyos pa lamang sa Lipa, Batangas. Chris, natukoy na ba sino ang suspect sa krimen? Connie, ang dating live-in partner nagbiktima ang umamin sa pulisya na sinakal hanggang mapatay niya ang biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nagpaalam ang biktima na dadalo sa isang birthday party sa Barangay Tambo noong January 21 pero hindi na siya nakauwi. Nakipagkita rin daw noon ang biktima sa dati niyang ka-live-in para kunin ang sustento para sa kanilang anak. Doon na raw nangyari ang pananakal.
Natagpuan ang katawan ng biktima ng kanyang kapatid sa damuhan malapit sa kanilang bahay. Sumuko sa pulisya ang sospek sa follow-up operation sa Tinambak, Camarines Sur. Maharap sa reklamong murder ang sospek na wala pang ibang pahayag. Patay naman ang isang motorcycle rider sa San Carlos, Pangasinan nang mahulugan ng sanga ng puno. Base sa investigasyon, napadaan lang sa lugar ang 70 anyos na lalaking rider nang masaktong may nagpuputol ng sanga doon. Nahulog daw ang sanga at nadaganan ng rider hanggang mabagok siya sa pavement sa kalsada. Sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang lalaking nagputol ng sanga. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala sa sunog sa Barangay Santa Cruz sa Makati City kagabi. Iniimbestigahan ng sanhi ng apoy. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Santa Cruz sa Makati City bandang alas 11:35 kagabi. Ang ilang bombero umakyat sa bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Itinaas ang Bureau of Fire Protection ng unang alarma. Pila ang mga responding fire truck sa Ponte Street. Napula ang apoy matapos sa mahigit 1 oras. Si Michelle Rose kauuwi lang galing sa Zumba. Patulog na raw sana siya nang gumamit ng banyo sa 2nd palapag. Pagbaba ko ng 2nd floor, naamoy ko na yung sunog. So ginising ko na yung anak ko, yung mga kapatid ko. Yung pinababa ko na yung anak ko kasi sobrang ang lakas na. Nakita nila yung may mga nagiinuman diyan sa baba. Pagkakita nila doon sa may bintana, ayun na yung sunog. Biglang lumabas na sa bintana yung sunog. Si Joel naman nasa biyena niya na mangyari ang sunog. Pagka-uwi niya malaki na ang apoy. Iilang gamit lang ang kanilang naisalba. Sumaba lang pong gamit, pero sa taas, wala na po. Walang damit, talaga wala. Kamusta naman yung mga kasama niyo sa bahay? Okay naman daw po. Tinawagan ko naman, nasa kabilang bahay na. Nasiguro po namin na nakalabas po lahat ng mga bata at saka magulang. Wala pa kaming motibo kung anong pinagmulan ng sunog eh. Ayon sa BFP, 3 bahay ang nasunog. Apektado ang 5 pamilya, katumbas ng 18 individual. Inimbestigahan pa ang sanhi ng apoy na nagsimula sa 2nd palapag ng isang bahay. Wala dyan yung nakatira nung occupant ng pinagmula ng apoy, wala dyan. So maaari tinitingnan natin yung anggulo na luma na yung bahay. More than 60 years na yan according to Mr. Arsenio. Tapos tinitingnan din natin yung huling palit ng mga wirings. Walang nasugatan sa insidente. Tinatayang umabot sa mahigit 5 milyong piso ang pinsala sa ari-arian ayon sa BFP. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pirmado ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan ang kontrata ng 2 pang natuklasang palpak at substandard umanong flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Nakakulong ngayon si Pacanan dahil sa kasong malversation para sa isa pang substandard na proyekto sa naturang ding bayan. Balitang hatid ni Darlene Kai. Teves upang tingnan. Nang una ko pong na-notice, bukod sa wasak, yung pagkakagawa ng disenyong ito. Pag tinitingnan ko nga po, nagugulat ako. Palpak at perwisyo ang tawag ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa 2 flood control project na ininspeksyon niya sa Barangay San Andres sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Hawak ni Dolor ang kopya ng litrato ng umunoy plano para sa road, dike and esplanade sa mag-asawang Tubig River. Hindi na nga raw sinunod ang plano, sira pa ang bahagi nito at maikli pa ang sheet piles ng sukatin. Kaya raw lalong binaha kamakailan ng ilang lugar sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. Ayon sa disenyo ng DPWH, una muna ang sheet piles, pagkatapos ng sheet piles, saka ilalagay. Yun, ang tawag nila doon ay ito, foundation fill doon sa ilalim. Ang tawag nila dyan, geotextile, pampatibay dapat. Ang problema, kitang-kita nyo naman, salit na nasa loob, nasa labas. Ito yan ha, hindi tayo nagawa niyan. Ayon sa contract agreement sa DPWH website, February 11, 2023 sinimula ng 2 proyekto. Ang isa ay natapos umano ng February 5, 2024. Ang isa naman, December 10, 2023 ang completion date. Ang nakakapagtaka lang po, 2 stretch, may 200 milyon ang isa, sabay ini-award, sabay binigyan ng notice of commencement, sabay din dapat nagpanimula
Pero dapat, magkaibang kontratista dahil dalawang magkaibang proyekto, pero iisa po ang kontratista. Ngayon, makalipas lamang ang mahigit isang taon, ito na ang flood control na ginawa. Nakakalungkot dahil sa halip na nakakatulong sa ating mga kababayan, naging sanhi pa ng pagbaha. At pag hindi ito itinama, ang magaganap sa atin, ibayo pang baha. Pirmado ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacana ng parehong kontrata. Mahigit 210 million pesos ang pondo kada proyekto na lumobo pa sa mahigit 217 million pesos hanggang sa matapos ito base sa isumbong sa Pangulo website. Nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail si Pacanan dahil sa pagkakasangkot niya sa isa pang umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro rin. At kasalukuyang nililitis para sa mga kasong graft at malversation of public funds through falsification. Ang kumpanyang New Big 4J ang kontratista ng parehong flood control project na ininspeksyon ni Dolor. Pinuntahan namin ang kanilang address na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina at wala kaming inabutang tao. Kinausap na raw ni Dolor ang mga taga DPWH Mimaropa at DPWH Oriental Mindoro District Engineering Office. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, pinuna ni Senadora Amy Marcos ang palasyo kasunod ng pagkakasakit ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Sabi pa ng Senadora, magpalakas si Pangulong Marcos at talikuran na ang mga anyay panggulo lang kung ano-ano raw ang ginagawa ng mga tinawag niyang feeling presidente sa palasyo. Maayos ang lagay ng Pangulo matapos maospital dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Sagot ng palasyo, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag din daw magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Abiso sa mga motorista, may big-time oil price hike sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 40 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang may 80 centavos kada litro namang taas presyo sa kerosene. Pangatlong linggo magkakasunod na hike na yan para sa gasolina, habang pang-apat naman para sa diesel at kerosene. Bronze medalist si Pinoy pole vaulter at Olympian EJ Obiana sa 2026 East of Indoor Meet sa Düsseldorf, Germany. Ito ay matapos ma-clear ni EJ ang 5.65 meters. Si Menoglu ng the Netherlands ang nakakuha ng ginto, habang naka-silver naman si Sam Kendricks ng Amerika. Ito ang unang kompetisyon ni EJ ngayong 2026. Pumarada sa tapat ng bahay ang tricycle na yan sa loob ng isang subdivision sa barangay 168 sa Caloocan. Bumaba ang angkas at pumasok sa loob ng bahay habang nagsilbing lookout ang naiwang tricycle driver. Nilolooban na pala ng angkas na lalaki ang bahay. Ayon sa pulisya, dumaan ang salarin sa sirang pintuan sa garahe. Nakita rin daw mismo ng mga kapitbahay ng isakay ng mga kawatan sa tricycle ang 2 sako na kanilang ninakaw. Kabilang ang mga souvenir ng may-ari ng bahay mula sa mga biyahe niya abroad. Hindi bababa sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng ninakaw nilang gamit. Naaresto kalauna ng mga suspect at nabawi sa kanila ang kalan at tangke ng LPG. Ang iba pang gamit na ibenta na raw nila sa junk shop. Iginiit ng nagsilbing lookout na hindi niya alam na nakaw pala ang mga gamit. Umami naman ang kanyang kasabwat na ginawa nila ang krimen para may pagkain. Itinanggi rin nila ang tig-1 gramo na hinihinalang shabu na nakumpiska sa kanila. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Posible ring sampahan ang reklamong paglabag sa anti-fencing law ang mga tauhan ng junk shop na pinagbentahan umano ng mga nakaw na gamit. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV.
tinambangan ang convoy ng alkalde ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Cecil, kumusta yung mga biktima? Rafi, ligtas ang mayor pero 2 sa mga kasama niya sa convoy ang tinamaan ng bala. Balitang hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Habang nakahinto ang minivan na yan sa Barangay Poblasyon sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, may bumabang 2 armadong lalaki at pinaputok ng isa ang animoy rocket-propelled grenade. Pinuntirya pala nila ang convoy ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Tinamaan ang sinasakyan niyang black SUV. Nakaabante pa ang SUV at nagkaputukan. Kalaunan, huminto ang SUV sa isang kalsada at umalingaw ang sunod-sunod na putok. Hinambos. Ayon sa pulisya, papauwi na si Mayor Ampatuan ng Tambangan. Hindi nasaktan ang alkalde, pero tinamaan ng bala sa tiyan ang 2 kasama niya sa convoy. Kabilang ang kanyang security escort. Isinugod sila sa pagamutan. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni Mayor. Yung mga securities niya, sir, nakapag-retaliate sa mga suspect. But 2 sa securities niya ay wounded din. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Tumakas ang mga suspect sakay ng minivan. Sa hot pursuit operation, 3 suspect ang napatay sa bayan ng Dato Unsay. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pananambang habang nakaalerto ang buong pwersa ng PNP BARM. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mayor Ampatuan kaugnay sa pananambang na 2 tangka na pala sa kanya. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bangkay ng babae ang natagpuang nakalabas sa pinaglibingan nitong Nitso sa Mabini, Bohol. Base sa investigasyon, nadiskubre yan ng ilang bumisita sa sementeryo. Napag-alaman ding inilibing sa lugar ang babae, Abril pa noong nakaraang taon. Inilibing din naman agad ang bangkay ng babae matapos masuri. Ayon sa pulisya, tinitingnan nilang dahilan sa insidente ang treasure hunting dahil may ilan pang nakitang sirang nitso. Patuloy pa ang investigasyon. Happy Monday mga mare at pare, parehong mapapanood sina Vina Morales at Sparkle Star Gea Misha sa upcoming GMA Afternoon Prime na Born to Shine. Ibinahagi rin nila ang mga dapat abangan sa kanilang characters at sa story mismo. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Isang araw matapos ang last day of taping ni Vina Morales sa Cruz vs. Cruz, sumabak agad siya sa shoot ng aabangang GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Iikot ang storya sa music industry, kaya abangan daw ang pasabog na singing performances ng cast. This is gonna be a family drama musical. Marami pang preparation for the concerts, kaya yun yung pong kailangan abangan nila. Makakasama dito ni Vina sina Smokey Manaloto, Manilyn Reynes, Tina Paner, Rosel Nava at si Miss Tessie Tomas. Kwento ni Vina, salungat daw ng kanyang role bilang diva na si Dara Halari ang personality niya as a mom in real life. I try to be really understanding to my daughter, si Yana, and kung ano yung mga nilalambing niya na ibibigay ko kaagad. But she's not spoiled, ha? Oo, but I say it in a nice way, in a sweeter way, I guess. Kasi si Dara medyo may pagka-cold heart.
Kabaliktaran din daw ng personality ni Sparkle teen Gea Misha ang kanyang karakter na si Nancy Sebastian. As in, maangas talaga siya. It's a different character. I need to find yung angas in myself. It's a challenge, but I love challenges. Makakasama rin sa series sila Zephanie, Michael Zager, Olive May, Migs Cuaderno, Naya Ambi at Mitzi Josh. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May tiniyak si DPWH Secretary Vince Dizon ngayong may nadiskubre na namang palpak at substandard na flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, may papapanagutin ang Department of Public Works and Highways ukol sa panibagong substandard na flood control project na nakita sa Nauhan, Oriental Mindoro ni Governor Bons Dolor. Ito ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ani Dizon, ang new Big 4J ang kontratista ng nasabing proyekto na kailangan daw na magpaayos sa nasirang proyekto. Substandard anya ang proyekto dahil nakita ang 3 meters lamang ang ibinaong sheet piles. Pero kahit para makumpuni ang proyektong nasira, hindi raw makalulusot sa pananagutan ng kontratista. Tinanong din si Dizon sa posibleng pagiging malapit umano ni dating Yusek Roberto Bernardo sa kontratista. Hindi na raw siya magtataka rito lalo't malapit raw si Bernardo sa nakakulong na ngayong dating Regional Director ng DPWH Mimaropa. Katulad daw ng unang kaso ukol sa flood control project sa Mindoro, ang mga opisyal din ng DPWH Regional Office sa Mimaropa ang pumirma ng kontrata. Patuloy raw na iniimbestigahan ng DPWH ang buong stretch ng flood control project sa Nauhan dahil may iba pa raw kontratista na gumawa roon. Kaya naman planong bumisita muli ni Dizon sa Mindoro sa mga susunod na linggo para maplano ang mas mabilis na pagpapakumpuni rito. Isasama rin daw niya ang mga eksperto mula sa kanilang technical working group. Sa flood control naman sa Candating River sa Arayat, Pampanga, sinabi ni Dizon na mali ang disenyo at konstruksyon ng flood control project sa Candating River sa Arayat, Pampanga. Kaya naman daw ito nasisira at sa tingin nila hindi na talaga uubra. Kaya naman sinabihan na rin daw niya ang ilang opisyal ng DPWH na simula na ang paghahanda ng kaso kaugnay sa nasabing proyekto sa Candating. Ukol naman, Connie, sa Gumaca Bypass Road na nagkaroon ng sunod-sunod na aksidente, lalo na ang mga dumarang truck, sabi ni Dizon na delikado talaga ang nasabing kalsada na nadaanan niya mismo nang imaneho niya ang sinasakyan nilang van galing ng Naga City. Ang una raw dapat gawin doon, ilawan ang madilim na bypass. Alamin din daw nila kung nasunod ang standard sa gradient o ang tarik ito, kung kaya maraming sasakyan ang tila kinakapos ng power pagdaan sa nasabing bypass road. Yan ang latest. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Ngayong araw na po ang simula ng WTA 125 Philippine Women's Open. Ito ang kauna-unahang beses na mag-host ng WTA event ang Pilipinas. Maglalaro ang mga tennis players mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang si Pinay tennis player Alex Iyala. Makakaharap ni Alex sa qualifying singles draw si Alina Shareva na dati na rin niyang nakatapat sa Spain noong 2020. Bago ang pagsisimula ng torneo ngayong araw, naglabas ng guidelines ang organizers na mga dapat at hindi dapat gawin sa panonood ng laro. Kabilang po dyan ang pananatilihing tahimik habang may laro, pumalakpak lang kapag out of play ang bola, pati patayin o i-silent mode ang mga cellphone. Kung kukuha ng litrato, tiyaking wala itong flash at tunog. Huwag din daw na mag-usap habang may naglalaro, kahit pabulong pa. Huwag rin daw mag-cheer kapag nagkamali ang kalaban. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang isang bahay sa Barangay Manggahan sa Pasig pasado alas 5 ng umaga kanina. Base sa investigasyon, walang tao sa bahay nang magsimula ang apoy. Patay ang alagang aso ng pamilya. Isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy ay ang problema sa electrical wiring. Tinupok din ng apoy ang dalawang bahay sa Barangay Mabini Homesite sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nadamay sa sunog ang 4 na motorsiklo. Nagsimula ang apoy pasado alas 8 ng umaga at naapula rin sa loob ng kalahating oras. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy.
Ilang putok ng baril ang narinig sa gitna ng tangka-umanong pag-disarm ng mga US immigration agents sa isang lalaki sa Minneapolis, Minnesota sa Amerika. Patay ang 37 anyos na lalaki. Ayon sa Department of Homeland Security, self-defense ang nangyaring pamamaril dahil sa hawak na baril umano ng biktima. Pero ayon sa ilang nakasaksi, cellphone at hindi baril ang kanyang hawak. Pumagitna lang daw noon ang lalaki sa pagitan ng mga otoridad at nagpoprotesta. Kwinestyon din ng Minnesota Governor ang pahayag ng Homeland Security. Plano ng state government na imbestigahan ang insidente dahil hindi nila mapagkakatiwalaan ang federal government. Yan ang ikalawang insidente ng pamamaril ng federal agents sa Minneapolis. Ngayong buwan sa gitna ng operasyon kontra illegal immigrants ni US President Donald Trump. Balik tayo sa mga balita sa bansa. Naghahanda na ang Senado bilang impeachment court sakaling magsabay ang impeachment trials ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang Kamara na tumatanggap ng impeachment complaints tatalakayin ng mga inihain laban sa Pangulo sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. In the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, the impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, di dalawa. At the very remote possibility, sabay natin dalawa. Edi gawin natin MWF yung isa, TTS yung isa. Hindi, siguro naman majority ng mga members papayag. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment. Ang definition ko ng forfeit, may dumating ng articles of impeachment sa akin dito, lalagay ko kagad sa plenary. Ora mismo. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial? Somehow, yes. Parang ganun yun. Kasi i-refer sa Committee on Rules yun. Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or it will take up sa floor uli yun. And then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos pasasagutin yung defense o kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, bagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara. Sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant the MR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang dumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasok na sa finals ng Global Reality Singing Competition na Veiled Cup
si Queendom diva Arabel de la Cruz. Anunsyo yan ni Arabel sa social media. Bago nito, chika ni Arabel na unforgettable ang journey ng kanyang first international singing competition sa South Korea. Kahit fierce ang labanan, marami raw naging friends ang kapuso singer mula sa iba't ibang Southeast Asian countries. Bonus pa raw dyan ang kanyang natutuhang lessons mula sa kanyang co-contestants ng show. Isa si Arabel sa 3 representatives ng Pilipinas sa singing competition, kasama ang vocal powerhouses na sina Garrett Bolden at Thea Astley. Mga mare at pare, ipakita na ang love at support for Arabel by voting online via voting app at via streaming platform. Good luck, Arabel! Sa ibang balita, sa mga kumukonsulta sa ilalim po ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth, nananatili pong libre at available ang 21 gamot. Sabi ng PhilHealth, makakakuha po pa rin tayo sa mga clinic o care facilities na accredited ng YAKAP. Particular na po ng Losartan, Amlodipine, Metformin, Salbutamol, Paracetamol, ilang antibiotics at iba pang gamot. Pinapaalalahanan na raw ang mga YAKAP partner na tiyaking sapat lagi ang stock ng mga gamot. Para sa anumang katanungan, maaaring kontakin ang pinakamalapit na PhilHealth Regional Office o ang kanilang Corporate Action Center. Bilang bahagi ng pagdiriwang po ng pista ng Santo Niño, halos 400 imahe ng Batang Jesus ang inikot sa Malolos, Bulacan. Magdamag na nag-abang ang mga deboto sa mga karosa ng Santo Niño na may iba't ibang tema at disenyo. Ayon sa presidente ng Santo Niño de Malolos Foundation Incorporated na nag-organisa sa pista, ang mga ipinipresisyong Santo Niño ay mula sa mga deboto sa Malolos. Gayon din sa mga kalapit na bayan sa Bulacan, pati sa iba't ibang probinsya gaya ng Cebu, Cavite at La Union. Sa Pasay naman, 71 imahen ang lumahok sa Grand Procession ng Fiesta del Santo Niño. Umikot ang mga magagarbong karosa mula sa Pasay City Hall hanggang sa Rojas Boulevard. Ang prosesyon po ng mga Santo Niño sinabayan din ng iba't ibang street performances. Formal nang naiahain ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na tinanggihang tanggapin ng Office of the Secretary General nitong nakaraang Huwebes. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rocky, pasado alas 10 ng umaga dumating dito sa tanggapan ng Secretary General ng House of Representatives ang ilang kongresistang bumubuo ng Makabayan Bloc kasama ang progresibong grupong bayan o bagong alyansang Makabayan para i-file uli ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan niya ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co, Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago at Bagong Alyansang Makabayan o Bayan Chairman Teddy Casino. Pagpasok nila sa opisina ng SecGen, narinig natin na sinabi ni Tino na take two. Matatandaang hindi kasi tinanggap ng Office of the Secretary General ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na isa-file sana nila noong January 22 o nitong nakaraang Huwebes. Pagkalabas ng mga kongresista ngayon labang ay kinamusta namin yung filing. Nariyan na raw si House Secretary General Cheloy Garafil kaya personal nilang nakausap. Opisyal nang filed and received ang impeachment complaint. Pero ayon kay Tino, hindi raw nag-commit si Secgen Garafil na i-refer ngayong araw kay House Speaker Bod Gigi alinsunod sa nakasaad sa rules. Bagay na hindi raw maintindihan ng grupo. Base raw sa kanilang pag-uusap, sinabi raw ni Garafil na base sa tradisyon o nakasanayan ay wala pang nangyayaring sa parehong araw nire-refer sa Speaker ang complaint. Ang nauna raw na impeachment complaint ay nirefer sa Speaker kinabukasan. Ang tinutukoy na naunang impeachment complaint laban sa Pangulo ay ang sinayal ng abogadong si Andre De Jesus noong nakaraang linggo. Ang grounds ng reklamo ng Makabayan Bloc ay betrayal of public trust sa ugnay sa maanumalyang flood control project. Kasama raw sa ginawa ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng sistema ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at kickback schemes. Kasama sa ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee. Tumanggi ang House of
House Secretary General na tanggapin yung complaint noong nakaraang linggo dahil nasa abroad si Garafil para tumanggap ng pagkilala. Nagtangkat na biguring maghain ng impeachment complaint ang ilang dating opisyal ng gobyerno noong nakaraang linggo. Kaya sinabi noon ni Mike Defensor na hindi nila planong bumalik ngayong araw sa paniniwalang moro-moro at scam impeachment ang naunang inihain ng abogadong si De Jesus noong nakaraang linggo. Itinanggi niya na yan. Tulad naman sa naunang impeachment complaint laban sa Pangulo, ang sabi ng Malacanang ay handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Rafi, patuloy naming babantayan yung developments dito ngayong araw at patuloy din na hinihingi ng GMA Integrated News ang pahayag at karagdagang detalye mula kay House Secretary General Cheloy Garafil. Yan ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Isa pang mainit na balita, hindi raw makikilahok si House Majority Leader Sandro Marcos sa lahat ng pagtalakay at pagdinig sa mga inihaing impeachment complaints laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa inilabas na pahayag ngayong umaga, sinabi ng presidential son na ang desisyon ay para sa pagpepreserba ng integridad ng Kamara, protektahan ang kredibilidad ng mga proseso nito at mapanatili ang tiwala ng publiko sa constitutional system. Hindi man daw siya anya required mag-inhibit, sinabi ng nakababatang Marcos na mas mainam ng huwag makilahok. Iginiit din ng mambabatas na nananatili rin ang kanyang kumpiyansa sa independence at professionalism ng kanyang mga kapwa-kongresista. Lima ang naitalang nasawi sa gitna ng matinding winter storm sa Amerika. Ayon sa New York City Mayor's Office, posibleng nasawi ang mga biktima dahil sa matinding lamig na dala ng winter storm. Sa monitoring ng mga otoridad sa buong bansa, umabot sa mahigit 1 milyong bahay at negosyo ang nawalan ng kuryente dahil sa pananalasan ng winter storm sa Amerika. Mahigit 10,000 flights din sa mga paliparan ng kinansela dahil sa snowstorm. Sa latest forecast ng National Weather Service, magpapatuloy ang pagulan ng nyebe roon ngayong Lunes. Patuloy ang pagtulong ng mga otoridad sa mga stranded na residente at motorista. Paalala naman ng konsulado sa mga Pinoy roon, manatili sa kanilang mga bahay kung walang importanteng lakad habang masama ang lagay ng panahon. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 4 na sundalo matapos tambangan ng hinihinalang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group sa Munay, Lanao del Norte. Ayon sa Philippine Army, nagsasagawa noon ng community support program ang mga sundalo ng tambangan. Nilinaw ng militar na non-combat mission ang operasyon. Isa ang sugatan sa insidente. Kinundina naman ng Philippine Army ang pananambang at magsasagawa ng operasyon para tugisin ang nasa likod ng krimen. Binisita naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete ang pamilya ng mga nasawi para magbigay ng tulong. Binisita rin nila ang sundalong sugatan na nagpapagaling na sa ospital sa Iligan City. Dead on the spot ang isang rider at kanyang angkas matapos mabangga at makaladkad ng trailer truck sa Sariaya, Quezon Province. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas sa mga biktima ang kalsada sa Barangay Pili nang lumihis sa linya ang kasalubong na trailer truck at mabangga sila. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in double homicide and damage to property. Wala pang pahayag ang driver at ang mga kaanak ng mga biktima. Update na po tayo sa lagay ng panahon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali, Charmaine. Yes, magandang umaga din po, Ma'am Connie, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Oo, itong cold surge, hanggang kailan ba natin mararanasan itong peak ng hanging amihan? Yes po, no. Sa ngayon po, posible pa pong mas lumakas pa po yung ating northeast monsoon ngayong week, possibly by Thursday, na kung saan maaari pong malaking bahagi uli ng ating bansa yung makatala ng pagbaba pa uli ng temperatura. Oo. Saan ba mga lugar ang posibleng direktang makaramdam ng cold surge, yung sobrang lamig hanggat meron pa tayong amihan? At hanggang kailan itong lamig na ito? Yes po, no. Expect na po natin na yung pinakamalamig po na malaking bahagi po ng Luzon. So, andyan pa rin po yung areas dito sa may mountainous area ng northern Luzon. Kasama po dyan ang Benguet, Baguio,
as well as dito sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Kasama rin po dyan dito sa may part ng Cagayan Valley and dito rin po sa may Ilocos region and some parts pa po or majorly parts ng Cordillera. Diyan po yung nakikita natin na may pinakamalalamig na temperatura ngayon. And dito naman po sa may part ng Central Luzon, up until Calabarzon, nakikitaan na din po natin ang pagbaba ng temperatura dito sa may part ng Rizal at Quezon. I see. Pero ang sinasabi, pwedeng bumaba ng 6 to 7 degrees Celsius pa ito. Tama ba yon? As of now po, ang nakikita po natin ay posible po yun, pero based sa mga data ngayon ay more on siguro bababa siya. Pinakamababa na siguro mga 9 or 8 degrees Celsius po. Okay, so ilabas na ang mga jacket. Maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng update na yan. Yes po, ma'am. Salamat. Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Sa iba pang balita, nilinaw ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi sa kanilang pasilidad kinunan ang ilang video na pinost online ng ipinadeport na Russian vlogger na si Vitaly Sadurvitsky. Ayon sa BGMP, tangi ang Bible study lang ang sa loob ng kanilang piitan. Ang iba raw, hindi na sa loob ng BGMP facility. Nagpiyansa raw si Vitaly sa kaso niyang unjust vexation, kaya makalipas ang 7 araw, ibinalik na siya sa detention center ng Bureau of Immigration. Ayon naman sa BI, sangkot ang kasamahan ni Vitaly sa pagpuslit ng cellphone doon. Sinibak na raw ng ahensya ang 3 nilang tauhan na napatunayang sangkot dito. Na-surprise si Hara Armea Isabel Ortega sa taping ng Encantadia Chronicles Sangre. Yan ang reaksyon ni Isabel nang sorpresahin siya ni Sparkle actor Miguel Tan Felix sa set. May dalang flowers at cake si Miguel. Touch naman si Isabel at thankful kay Miguel. Hindi rin nagpahuli ang Sangre family ni Isabel na may pa-birthday surprise din. Pinangunahan niya ng co-star niya sa series na si Daron John Lucas. May birthday greetings din sa aktres ang kanyang friends gaya na Raver Cruz at Matt Lozano. Kahapon, January 25, nag-celebrate ng kanyang 28th birthday si Isabel. Hashtag Eva Live Isabel! Hindi kayo aalis. Hindi ako kasama. Isa na namang plot twist sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang pagbabalik sa mundo ng mga enkantado ni Amihan Kylie Padilla mula sa pagiging Eve Tres sa Devas. Nostalgia feels naman ang 2016 Encantadix dahil buo na ang Sangre Sisters ni Perena Glyza de Castro, Alena Gabi Garcia at Danaya Sanya Lopez. Ano kaya ang dahilan ng muling pagbabalik ni Amihan? Alamin yan sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ito naman, aliw ang hatid ng isang pusa sa Rizal na tila may sariling tambayan. All rise daw kasi ang feels kapag dyan siya nakapwesto. Patambay nga! Ayan, rice cooker, ang paboritong tambayan ng puspin na si Ginger Boy. For dahilata at malatrono nga ang turing ni Ginger sa kanyang tambayan. Ayon sa nagmamay-ari kay Ginger Boy, mas komportable nga raw dito ang kanyang alaga kahit na may sarili itong pet bed. Ang netizens, relate na relate naman dahil same ito sa habit ng kanilang fur babies. Hirit pa ng iba, ito ba yung Sinando Ming? Ang video na yan may mahigit 4 million views na online. Trending! Pwede pang lakihan yung rice cooker. Cute. Siguro kasi dahil malamig yung rice Oo cooker. nga. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.